Ito dati ang sinabi, mga kaklear. Sige. Kaya mo ginawa yung batas, rice certification law to eh. Yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Suplak eh! Yan ang totoo dyan! Napahiya ka! Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi malito. Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Pakinggan at panoorin at pakikalat na rin po ito na siya po talaga ang totoong nagpapakalat ng fake news na ito daw po si Tatay Duterte nangako ng 7 peso per kilo na bigas. Diyan kayo nasira eh. Ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos? Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam? Yo, what's up mga Lods? It's Pag-FS TV. Welcome back po sa ating channel. Ito naman po pala si Claire Castro ang nagpapakalat ng fake news mga idol. Galit na galit po sila sa fake news pero siya po pala talaga ang tunay na fake news. Dito nga po sa issue po ng 20 pesos per kilo na bigas, meron po siyang ibinahaging video about po sa nagsabi si Tatay Duterte na nangako na 7 pesos per kilo na bigas. O ngayon mga idol, malalaman na po ng sambayan ng Pilipino kung sino po talaga ang nagpapakalat ng maling balita. Ikalat niyo po itong video na to nang matauhan po itong mga taga-suporta po nitong administrasyon na to. At dito nga mga idol, nasupalpal po siya ng paborito niyang taga-tanong na si Eden Santos. Biruin mo, ito lang pala ang kahinaan ni Claire Castro. O di ba? Kakapanira mo sa mga Duterte, Claire Castro, nakarma ka na. Pakinggan nyo mabuti mga idol kung ano pong ibig ko sabihin na ito po ang nagpapakalat talaga ng fake news. At dito at nasuplak po siya nito ni Eden Santos ng Net25. Pakinggan nyo mabuti. Yung 7 piso, sabi niyo pangako 7 piso at parang sort of ganon. Pwede po ba linawin lang natin yun para hindi naman na pagmula ng fake news. Sa vlog po ba? Napanood po sa Hindi po yata yun nabanggit sa press briefing. Nagmamaang-maangan na si Claire Castro. Pero ipapakita ko po yung ebidensya sa inyo na siya nga po talaga ang nagpapakalat ng fake news. Opo, hindi po sa press briefing. Parang you're talking na pinapakita nyo pa yung SONA something ni PRRD. Para lang po magkaroon ng sa halip na... Hindi po yun pahayag ng Pangulo. Ngayon, sasabi mo, hindi yun pahayag ng Pangulo. Pero kapag nagsasalita siya mga Lodi, parang dating sure na sure siya na yun talaga ang gusto ng Pangulong sabihin. Pero ngayon todo deny na siya. Dahil nga mga idol, fake news yung pinakalat niyang balita. Nandito po tayo sa ating press briefing para ihayag po ang direktiba, announcements ng palasyo. Hindi po patungkol sa aking pagbablog. Suplak eh! Yan ang totoo dyan! Napahiya ka! O dito, tuloy pa natin. Hindi pa nabanggit ko lang po yung vlog, Yusek, ano po, para lang po hindi malito. Eden, pasensya na po, hindi po ako makakasagot ng anumang sinabi ko outside from this press briefing. Kung ano man ang aking naging opinion personal, pag-usapan natin sa labas at hindi dito po. Dati arisgada masyado sumagot, ngayon meron ng pagpigil. Kasi po parang makaka-apekto rin po dun sa mga ng Pangulo na medyo iba yung nababanggit. Opo, Miss Eden, kung ano po ang inyong pakay patungkol po dito, inuulit ko po, ang aking pag-vlog ay wala pong kinalaman ang palasyo, ang Pangulo, at ang gobyerno. Tapos ang pinapalabas pa niya dito mga idol, ito po si Miss Eden ang may pakay. Eto nga nililinaw lang dahil nga daw po para hindi mapakalat yung fake news na sinabi mo. Nakakahiya naman talaga yun. Tagapagsalita kayo ng Pangulo pero fake news yung kinakalat nyo. At napansin nyo ba mga idol, dito po sa mga dating mga katanungan ni Miss Eden Santos, parang naiinis na po o mainit na po ang ulo nito ni Madam Claire Castro. Tingnan nyo po mabuti mga Lodi ikumpara nyo po kung paano na po siya sumagot dito po kay Miss Eden Santos ng Net25. Next question, Eden Santos, Net25. Ayan na, tingnan nyo yung itsura. Yusek, sabi po ni Vice President Sara Duterte, impeach
Impeachable offense daw po yung ginawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. o ng gobyerno sa pagsuko sa ICC kay FPRRD. At hindi po ba nababahala dito si Pangulong Marcos na baka pwede rin pong ibalik sa kanya at pwede siyang kasuhan po ng impeachment or pwede siyang ma-impeach sa ground po ng sinasabi niyang betrayal of public trust. So ang tanong kung nababahala ang Pangulo, hindi po. Hindi lang naman yun yung tinanong niya, mga idol, di ba? Bakit ang tipid mo nang sumagot ngayon, Claire Castro? Ito po kasi talaga ang kahinaan. Kumbaga siya po ang kryptonite ni Madam Claire Castro. Ito po si Miss Eden. Ang tinanong din dun, impeachable offense po yung ginawa ba ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Pero ang sinagot lang niya kung nababahala ba, hindi daw po nababahala. Mabahala na kayo dahil yan talaga ang isusunod dito ni Martin Romualdez, si Bongbong Marcos Jr. O eto, pakita na natin ang sinabi po ni Claire Castro na todo deny po siya dito sa sinabi niya na sinabi daw po di umano ni Tatay Duterte na nangako daw po siya ng 7 peso per kilo na bigas. Ito po yun, mga idol. Pakinggan at panoorin at pakikalat na rin po ito na siya po talaga ang totoong nagpapakalat ng fake news, hindi po ang mga DDS vloggers. Oh, sige, tingnan natin mga kaklira. Tingnan natin. Pakita ko na to. Oh, sige ha. Pangako, 20 pesos. Ito, ano kaya ito? Akala mo talaga sigurado po siya sa kanyang ipapakita eh. Papakita ko na sa inyo, oh, eto na, oh. Dahil sa 20 peso per kilo na bigas, oh, eto naman yung kay PRRD ninyo. Okay. Ito dati ang sinabi, mga kaklira. Oh, sige. Tingnan nyo. In importing rice to a tariff system where rice can be imported more freely. Pakinggan nyo mabuti, mga idol, ha. Baka sabihin nyo, inedit to. This will give us additional resources for our farmers, reduce the price of rice by up to 7 pesos. Reduce the price up to 7 pesos. Oh, ano yun? Anong sinabi, mga Lodi? Reduce the price up to 7 peso per kilo. Reduce po, Madam Claire. Tapos, ito pa yung sagot niya, oh. 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 Kaya mo ginawa yung batas, rice tariffication law to eh. Ginawa daw po ni Tatay Duterte yung batas na rice tariffication law. Wow! Barapo! Ang galing-galing talaga ng tagapagsalita ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. Reduce the price yung sinabi, pero sinabi nito ni Claire Castro, nangako daw po ng 7 peso per kilo na bigas. Palakpakan natin yung inyong kinabibiliban na Claire Castro. O yung mga tansong talangka dyan, baka nagtatago na kayo sa mga lungga ninyo. Kasi nga nakakahiya tong ginagawa ng tagapagsalita ng Pangulo. Piruin mo, magpapakalat ka ng balita na ito daw po si Tatay Duterte nangako ng 7 peso per kilo na bigas. Diyan kayo nasira eh. Dahil nga po, palpak ang ginawa nilang 20 peso per kilo na bigas dahil hindi po makain. Napakabaho daw po. At sinabi po dun, stock na daw po yung bigas na yun. Pero pinilit ninyo para magkaroon lang ng 20 peso per kilo na bigas. Itong video na nakikita natin, tinikman niya eh. Anong kilatisin mo ba to, Vic? Anong pasya mo? Alex, nung sinasaing, halatadong amoy na ito ay na-stock na ng matagal. Pwede namang kainin, kaya lang kung medyo maselan ka ng konti, may amoy. Baka pagtyagaan mo, Alex, yung halagang 45 pesos. Ay, ganun? Bakit pinayagan ni Sekretaryo? Hindi mo mawawala yung amoy, Alex. Kasi talaga aminado naman sila, stock na ito, 6 months pataas yung stock na yan. May cellophane pa na ganito. 20 pesos o 20 na bigas meron na PBBM. A promise fulfilled. Mas mahal pa yata yung pagpapa-imprenta nyo ng lalagyan ng bigas kaysa dito sa bigas na to. Dahil nga, mga Lodi, di umano, itong bigas na sinasabi lang 20 peso per kilo, stock po ito at mabaho daw po. Hindi daw po makayang kainin ng mga pinagbibentahan nito. Dito talaga kayo nasira at dito po talaga malalaman kung sino po talaga ang nagpapakalat ng fake news. O tuloy pa natin. Para yung gusto mong 7 pesos na kada kilo ay mangyari, ha? Klaro, ha? Yung rice tariffication law daw po, ginawa daw po ni Tatay Duterte para daw po maisakatuparan yung 7 peso per kilo na bigas na pangako daw po ni Tatay Duterte.
Wow, ang galing talaga gumawa ng kwento. Yan, 2 years ha, 2 years ha. Nangako 7 pesos per kilo na bigas, ha? Nangako daw po. O ngayon, kamusta naman yung mga tansong talangka na bilib dito sa inyong abogado na si Claire Castro? Partida mga lodi abogado yan, pero hindi niya kayang intindihin kung anong ibig sabihin ng reduce the price up to 7 peso per kilo na bigas. Reduce. Kumbaga, explain na lang po natin kay Madam Claire Castro, baka hindi po niya talaga kayang intindihin. Kung ito pong kilo ng bigas o per kilo ng bigas is 60 pesos, pipiliting mabawasan nung panahon po ng panunungkulan ni Tatay Duterte ng 7 peso per kilo ng bigas. Minus nyo lang po yun sa total price po na 60 pesos. So magkano na po yun? Si Claire Castro na lang po yung pasagutin natin mga idol. Baka pati naman yung pagmamat hindi niya alam. O ngayon, nasuplak na naman kayo, lalong-lalo na ni Madam Eden. Ito po talaga ang bida dito sa kanilang press briefing lagi. Kapag ito po si Madam Eden, hindi na po pinahintulutan magtanong dyan, alam na po natin na siya po talaga, kinakatakutan na po ni Madam Claire Castro dahil sa lahat po ng mga tanong nito, sobrang nasusupalpal po siya. Bago nga po pala natin to tapusin tong video na to mga lodi, gusto ko lang po ipakita sa inyo ang video po na dito sinabi ni Claire Castro na ito daw po si PBBM, mukha po walang alam. Para po sa inyong kaalaman na mga idol na idol nyo to, si Claire Castro, na mga maka-BBM, eto po yun Ang nakakataka part na ganito, ilan na ba ang advisor ni Pangulong Marcos maliban sa mga sekretaris niya? Ibig bang sabihin nito, partner? Ayoko kasi maging nega, partner. Di ba pag sobrang dami mong advisor, para lumalabas, wala ka talagang alam. Di ba? Ang dami mong advisor, tapos may secretary ka pa, tapos may UC ka pa, may ASI ka pa and everything. Ayun, idol nyo pa rin hanggang ngayon. Pero sinabihan si PBBM na walang alam dahil maraming advisor. Hanggang dito lang po muna mga idol. Stay safe and God bless you all. Duterte pa rin. Vote straight, PDP laban.